Ang kwentong ito ay batay sa salaysay ng isang day. Ang ilang pangalan ay binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Ako si Jenny, 26 years old. May asawa ako at isang anak na naiwan sa Pilipinas. Noong taong 2020, habang kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, nagpasya akong mangibang bansa. Hindi dahil gusto kong malayo sa pamilya ko, kundi dahil gusto kong mabigyan sila ng mas magandang buhay. Tulad ng maraming dala ko ang pangarap na makaipon, makapagpatayo ng bahay, at mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking anak. Dumating ako sa Qatif, Saudi Arabia, bilang isang domestic worker. Noong una, puno ako ng pag-asa. Akala ko, magsisimula na ang bagong yugto ng buhay ko. Ngunit hindi pala ganoon ang mangyayari. Ang una kong employer ay hindi naging mabuti sa akin. Madalas kulang ang pagkain na ibinibigay sa akin, at palaging delayed ang aking sahod. Habang tumatagal, lalo akong nanghihina at nawawalan ng pag-asa. 2 buwan lamang ang itinagal ko sa bahay na yon. Napilitan akong bumalik sa agency, umaasang mas magiging maayos ang susunod kong mapapasukan. Ilang araw ang lumipas, nakahanap muli ang agency ng panibagong employer para sa akin. Pareho pa rin sa Qatif. Umaasa akong magiging maayos na ang lahat. Ngunit sa loob lamang ng halos 1 buwan, muli na namang gumuho ang aking pag-asa. Napansin kong kakaiba ang kilos ng lalaking amo. Madalas siyang gumawa ng paraan upang mapalapit sa akin, kahit wala namang dahilan. Unti-unti akong nakaramdam ng takot. Hindi ko na hinintay na may mas masamang mangyari. Nagpasya akong bumalik muli sa agency. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay malas na talaga ako. Habang ang ibang mali ay unti-unting nakakaipon, ako ay paulit-ulit na nagsisimula. Lumipas ang mga buwan. Pagsapit ng 2021, nasa agency pa rin ako. Mahirap ang sitwasyon noon dahil kasagsagan pa rin ng COVID-19. Maraming lockdown, limitado ang biyahe, at halos walang bagong manggagawang makapasok mula sa Pilipinas. Dahil dito, maraming employer ang kumukuha na lamang ng mga kasambahay na nasa agency na. Habang naghihintay, wala akong sahod. Libre lamang ang pagkain at tulugan namin. Araw-araw, nagdarasal ako na sana ay may dumating ng employer na magiging mabait. Hanggang sa isang araw, tinawag ako ng agency. Sinabi nila na may pamilya sa Qatif na naghahanap ng kasambahay. Ayon sa kanila, mababait daw ang magiging amo ko. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko, ito na ang sagot sa matagal kong panalangin. Kinabukasan, sinundo ako ng driver ng employer. Bitbit ko lamang ang maliit kong bag at isang maleta. Habang papunta kami sa bahay, iniisip ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, sana ito na ang tamang employer. Pagdating namin sa bahay, napansin kong malaki ang kanilang compound. Maraming tao ang nagtatrabaho roon. May mga Pilipino, may mga Indian, may driver, hardinero, at iba pang kasambahay. Sa garden ay naroon ang lalaking amo. Ngumiti siya at malugod akong tinanggap. Isa-isa niya akong ipinakilala sa mga empleyado. Tinawag niya ang isang Pilipinong hardinero. Pagkatapos ay isang Indian na hardinero. Mabait silang bumati sa akin. Maya-maya, tinawag naman ng amo ang kanyang anak. Hindi ko na lamang babanggitin ang tunay niyang pangalan. Tawagin na lamang natin siyang Inin. Sinabi ng amo, Inin, ito ang bago nating kasambahay. Samahan mo siya at ipakita mo ang magiging kwarto niya. Sinundan ko si Ining papasok ng bahay. Pagpasok ko, nakita ko rin ang aking magiging madam. Maayos naman siyang makipag-usap. Magalang din ang pakikitungo niya sa akin. Mas lalo akong gumaan ang pakiramdam. Inilibot nila ako sa bahay. Ipinakita ang kusina, ang laundry area, at ang aking kwarto. Simple lamang ang silid, pero malinis at maayos. Sa isip ko, salamat Panginoon. Mukhang magiging maayos na rin ang lahat. Dahil gabi na nang makarating ako, pinayagan muna akong magpahinga. Naghanda ako ng aking mga gamit. Nagdasal bago matulog. At umaasa na sa susunod na umaga ay magsisimula na ang bagong kabanata ng aking buhay. Ngunit hindi ko alam. Nasa mismong unang gabi ko sa bahay na yon, may isang pangyayaring mag-iwan ng malalim na sugat sa aking isip at puso. Bandang madaling araw, nagising ako dahil may naramdaman akong pagpasok sa aking kwarto. Sa una ay nalito ako.
Akala ko ay nananaginip lamang ako. Ngunit nang tuluyan akong magising, napagtanto kong ang pumasok ay ang aking lalaking amo. Sa mga sumunod na sandali, nakaranas ako ng matinding takot. Sa kabila ng aking pagtutol at pagtatangkang makaiwas, hindi ko nagawang pigilan ang nangyari. Pinatalikod niya ko at hinawakan kamay ko. Pagkatapos ginawa niya na gusto niya at sa takot ko ako nakasigaw. Grave yung amo ko, parang hayop na inaatake ako. Sobrang sakit sa pakiramdam ko, tapos parang na-frozen ako sa takot. Pinatalikod niya lang ako sa kama ko at hinahawakan dalawang kamay ko, kaya wala talaga akong nagawa. Pagkaraan ng insidenteng iyon, umalis siya na parang walang nangyari at binalaan akong huwag magsabi kahit kanino, lalo na kay madam. Kinabukasan, pilit kong itinago ang aking nararamdaman. Tahimik lamang akong nagtrabaho. Napansin ng madam na wala pa akong uniforme. Sinabihan niya akong magsuot ng maayos at maluwag na damit habang nagtatrabaho. Hindi niya alam na may mabigat na takot na akong pasan sa loob ng bahay na yon. At doon ko naisip, paano ako makakatakas? Sino ang maniniwala sa akin kung magsasalita ako? At iyon ang simula ng mas mahirap na laban na aking haharapin. Tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, isang tunog ang kinatatakutan ko, ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan ng aking kwarto. Doon nagsisimula ang panibagong gabi ng takot. Lumipas ang unang gabi, pero hindi doon natapos ang bangungot ko. Akala ko noon, baka isang beses lang iyon. Baka dala lang ng pagod, ng stress, o ng kung anumang dahilan na hindi ko maintindihan. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na magiging maayos din ang lahat. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong naramdaman na may kakaiba. Sa bahay na yon, napansin ko na halos gabi-gabi, sa receiving area ng mga lalaki sa ibabang bahagi ng bahay lang nananatili ang aking lalaking amo. Samantalang ang kanyang asawa ay nasa itaas, sa kanilang silid. Nagtataka ako noon. Bakit hindi siya natutulog sa tabi ng kanyang asawa? Noong una, binaliwala ko lang iyon. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Mas lalo akong kinabahan nang mapansin kong ang kwarto ko ay katabi lamang ng receiving area. Parang bawat gabi, pakiramdam ko ay may matang nakatingin sa akin. Mas masakit pa roon, wala man lang lock ang pintuan ng aking kwarto. Kahit lagyan ko ng upuan o maliit na harang, alam kong isang malakas na tulak lang ay mabubuksan na yon. Tuwing sasapit ang gabi, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Bawat kaluskos, bawat yabag, bawat tunog ng pagbukas ng pinto sa bahay, napapabangon ako. Noong panahon ding iyon ay kasagsagan ng COVID-19. Halos walang lumalabas ng bahay. Tahimik ang buong compound. Kapag sumapit ang gabi, parang humihinto ang oras. Madalas gising ang aking amo hanggang madaling araw. Nanonood siya ng telebisyon habang tahimik ang buong bahay. Kadalasan ito naman talaga sila umaga nagtutulog. Ako naman, nakahiga lamang. Pero hindi natutulog. Nagdarasal ako. Paulit-ulit kong hinihiling sa Diyos na sana ay matapos na ang lahat. Sana ay hindi na siya lumapit. Sana ay makatulog na lamang siya. Sana ay sumikat na agad ang araw. Pero pagsapit ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Unti-unting bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi na kailangan pang tumingin. Alam ko na kung sino ang papasok. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko ay wala akong lakas. Mahina niyang sinabi, "Huwag kang sumigaw. Kapag nalaman ito ng asawa ko, magkakagulo rito. Ikaw ang mapapahamak." Hinilan niya ang kumot ko. At katulad sa ginawa niya, pinatalikod ulit ako. Doon nagsimula ang kahayupan na ginawa niya sa ulit sa akin. Habang siya ay nagpapasarap, ako naman ay umiiyak sa takot at sakit. Sabi ko, "Maawa ka, itigil mo na please. Ang sakit." Dahan-dahan lang, pero hindi siya nakikinig at mas lalo pa ginaganahan. Yung parang mas lalo pa siya nag-enjoy. Parang nawala ang lahat ng lakas ko. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung sino ang tatawagan. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan. Ang nasa isip ko lang noon, kailangan kong mabuhay. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ngumingiti ako.
Naglilinis. Nagluluto. Naglalaba. Nagdidilig ng halaman. Ginagawa ko ang lahat ng trabaho na parang normal ang lahat. Pero sa bawat ngiti ko, may tinatago akong sakit. May tinatago akong takot. Sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay unti-unti na akong naubos. Minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan, bigla na lamang akong mapapatigil. Tatanungin ko ang sarili ko, hanggang kailan ko kakayanin ito? Pero wala akong maisagot. Lumapit minsan sa akin ang ilang Pilipino at Pilipinang kasama namin sa compound. Masayahin sila. Palabiro. Parang normal lang ang lahat. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Napangiti lang ako. Okay lang ako. Pero kasi nungalingan iyon. Ayokong may makahalata. Ayokong may magtanong pa. Takot akong baka umabot sa amo ko ang usapan. Takot akong mawalan ng trabaho. Takot akong mapauwi sa Pilipinas nang walang ipon. Takot akong isipin ng pamilya ko na sumuko ako. Minsan, nakikipagbiruan pa ako. Kapag may nagbastos sa akin, lalaban talaga ako. Sakalin ko pasalig. Tumatawa sila. Tumatawa rin ako. Pero pagkatapos ng tawanan, tahimik akong umiiyak sa loob. Hindi nila alam. Ako mismo. Hindi na makalaban. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napapansin ang kilos ng aking amo. Kapag wala ang kanyang asawa at inuutusan akong maglinis ng kanilang silid, kinakabahan na agad ako. Bago pa man ako pumasok, nagdarasal muna ako. Lord, sana wala siya. Minsan, kunwari ay may iba pa akong kailangang gawin. Minsan, sinasadya kong mabagal ang pag-akyat. Minsan, tinatawag ko ang ibang kasambahay para may kasama ako. Lahat ng paraan, ginawa ko. Pero pakiramdam ko, hindi sapat. Unti-unti akong nabubuhay sa takot. Pati simpleng yabag sa hagdan, kinakatakutan ko na. Pati tunog ng pagbukas ng pinto, pinangingilagan ko. Pati pagsapit ng gabi, ayaw ko nang dumating. Sa buong compound, iisa lang ang taong napagsabihan ko ng kaunti sa nararamdaman ko. Isang Pilipinong hardinero, napansin niyang hindi na ako katulad ng dati. Tahimik na raw ako. Madalas tulala. Halos hindi na mumingiti. Tinanong niya ako kung may problema. Hindi ko na napigilang magsalita. Pero hindi ko pa rin sinabi ang buong katotohanan. Sinabi ko lang, hindi na ako masaya rito. Tahimik lang siyang nakinig. Sinabi niyang kung may kailangan daw akong tulong, sabihin ko lang. Malaking bagay na yon para sa akin. Kahit papaano, may isang taong handang makinig. Naglakas loob din akong tumawag sa agency. Buong lakas kong sinabi, gusto ko nang umalis. Hindi na maganda ang nangyayari rito. Pero ang naging sagot nila, magtiis ka muna. Baka maging maayos din. Ang lahat. Parang gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko, wala na akong malalapitan. Hindi nila alam ang totoong nangyayari. At ako, mas lalo akong nawalan ng pag-asa. Lumipas ang isang linggo, akala ko, titigil na siya. Akala ko, baka natauhan na. Pero nagkamali ako. Isang madaling araw na naman, tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang ang tunog ng air conditioner at ang tibok ng puso ko. Pagkatapos, may narinig akong yabag. Palapit ng palapit na. Hanggang sa huminto ito sa harap mismo ng aking pintuan. Hindi na ako humihinga. Maya-maya, unti-unting gumalaw ang doorknob. At muli kong narinig ang pagbukas ng pintuan ng aking kwarto. Henry, nangyari ulit sa amin ng employer ko at ito na ang lang 3 beses. Nung nasa tabi ko na siya, minura ko. Sabi ko, demonyo ka, hayop. Pero parang wala lang sa kanya. At ulit pumiglas ako kasi ayaw ko na ni mangyari. Hanggang sa maubusan ng lakas. At unti-unti ko lang randam na nagagawa niya na ang lahat. Doon ko naisip, kung mananatili pa ako sa bahay na ito hanggang kailan ko pa kakayanin. At doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang isang plano, ang makatakas. Plano ko nang tumakas, pero saan ako pupunta?
Lockdown ang buong Saudi dahil sa COVID-19. Wala akong kakilala. Malayo ang agency. At pakiramdam ko, wala ring gustong makinig sa akin. Habang lumilipas ang bawat gabi, pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang dating ako. Pangalawang linggo pa lamang ng pananatili ko sa bahay na yon. Araw-araw akong kinakabahan. Minsan, kahit simpleng tunog ng pagbukas ng pinto o yabag ng paa ay ikinabugulat ko. Pakiramdam ko, hindi na ako ligtas kahit saan. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang tumakas. Pero paano? Kasagsagan noon ng COVID-19. May lockdown. Hindi basta-basta makalabas. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta kung sakaling makatakas ako. Malayo ang agency. At sa mga nauna kong sumbong, pakiramdam ko parang wala lang sa kanila. Kaya araw-araw, nabubuhay ako sa takot. Isang gabi, sobrang pagod ang buong katawan ko. Marami kaming nilinis ni Madam buong maghapon. Halos hindi na ako makatayo sa sobrang pagod. Maaga akong nakatulog. Pero madaling araw, nagising na naman ako. Naroon na naman siya. Mahina niyang sinabi. Saglit lang. Sa sandaling iyon, parang wala na akong natitirang lakas. Hindi lang pisikal ang pagod ko. Pati isip at damdamin ko ay ubos na. Sa sobrang galit at desperasyon, nasabi ko sa sarili ko, sige, gawin mo na ang gusto mo, sana ito na ang huli. Habang siya ay tila walang pakialam sa sakit at takot na nararamdaman ko. Ako naman ay nakatitig lamang sa kisam. Habang siya nagpapasarap at kung ano na lang ginagawa niya sa akin. Hinayaan ko siya hanggang siya ay magsawa. Tahimik lang ako. Pero sa loob ko, sigaw na sigaw ang puso ko. Pagkatapos ng ginawa niya, tinakpan niya lang ako ng kumot habang siya ay umalis. Napaiyak na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, parang impyerno ang bahay na ito. Kinabukasan, lumapit ako sa isa pang Pilipinang kasambahay. Siya ang papalitan ko sana, pero naantala rin ang kanyang pag-uwi dahil sa pandemya. Mahina kong sinabi, ate, pwede ba akong matulog sa kwarto mo? Kahit sa sahig lang. Hindi na siya nagtanong. Umiti lang siya at nagsabing, CJ, hindi ko man naikwento ang lahat. Sinabi kong hindi na ako komportable at natatakot ako sa aming employer. Mula noon, mas panatag akong natulog. Kahit papaano, may kasama na ako. May pakiramdam akong ligtas. Pero may isa pa rin akong kinatatakutan. Paano kapag nakauwi na siya sa Pilipinas? Paano kung ako na lang ulit ang maiiwan? Lumipas ang ilang araw. Dumating ang ikatlong linggo. Isang umaga. Abala ang lahat sa kani-kanilang trabaho. Si Madam ay natutulog pa. Ang kasama kong Pinay ay nasa kusina. Ako naman, nagpaplansa ng mga damit sa ironing room. Biglang bumaba ang employer. Tinawag niya ang driver. Pagkatapos ang hardinero. At ang iba pang mga manggagawa. Pero walang sumasagot. Pagkatapos, tinawag niya ako. Inutusan niya akong tingnan kung nasaan ang mga tao. Pagpasok ko, bigla niyang isinara ang pinto at pagkakataon niya naman para gamitin ako. Sinubukan kong kumawala. Paulit-ulit kong sinabi, No. No, you're devil. Lumaban ako. Pero hindi sapat ang lakas ko. Hinawakan niya kamay ko sa likod at nakasubsob ako sa table. At ginawa niya naman ang bagay para makaraos siya. Parang mawalan ako ng hininga at sabi ko, maawa ka, dahan-dahan lang, masakit ako makahinga. Tahimik lang siya. Nang matapos ang nangyari, diretso akong bumalik sa ironing room. Tahimik akong umiyak. Habang pinupunasan ang luha ko, may isa na akong desisyon. Bahala na, aalis na talaga ako rito. Muli akong tumawag sa agency. Sa pagkakataong ito, sinabi ko na ang buong nangyari. Sa wakas, nakinig sila. Sinabi nila, bukas kukunin ka na namin. Nakahina ako ng maluwag. Sa wakas, may pag-asa na. Tinawagan ng agency ang employer ko. At pumayag siyang ipa-pull out ako kinabukasan. Tinawagan ko rin ang pamilya ko sa Pilipinas. Sa wakas, naibuhos ko ang matagal kong itinagong sakit. Umiyak kami sa telepono.
Pero may isang pakiusap ako sa kanila. Huwag ninyong sabihin sa asawa ko ang lahat. Natatakot akong baka hindi na niya ako tanggapin. Tahimik lang silang nakinig. At sinabi nilang, ang mahalaga makauwi kang ligtas. Kinabukasan, maaga akong naghanda. Bitbit ang kaunting gamit. At umaasang iyon na ang huling araw ko sa bahay na yon. Pero bago pa man ako tuluyang makaalis, muli akong hinarang ng employer. Muli akong natakot. Sa loob ulit ng ironing room na corner niya ko. Nangyari ulit sa amin, kahit ayaw ko wala pa din ako nagawa. At lalo kong napatunayan na tama ang desisyon kong umalis. Makalipas ang halos 1 oras, dumating din ang agency. Tuluyan na akong nailabas sa bahay na yon. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Pero hindi pa pala. Pagdating ko sa agency, humingi ako ng tulong. Gusto kong magpa-medical. Gusto kong magsampa ng reklamo sa pulis. Ngunit sa halip na tulungan ako, parang nawalan sila ng interes sa kaso ko. Pakiramdam ko, mas gusto na lamang nilang matapos ang lahat ng tahimik. Doon ko lalong naramdaman na parang wala akong kakampi. Dahil sa pandemya, hindi rin ako agad nakauwi ng Pilipinas. 2 buwan akong naghintay sa agency sa Qatif. Mahal ang pamasahe. Mahirap ang biyahe. Pero isang araw, dumating rin ang tiket. At sa wakas, nakapagdesisyon na akong umuwi. Paglapag ko sa Pilipinas, hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil, sa wakas, ligtas na akong nakauwi. Nayakap ko muli ang pamilya ko. At doon ko sinabi sa sarili ko, hindi ko man mababawi ang mga nangyari pero nagpapasalamat akong nakaligtas ako. Marami pang mali ang tahimik na lumalaban sa mga pagsubok na hindi natin nakikita. Kung ikaw man ay dumaraan sa ganitong sitwasyon, tandaan mong may mga taong handang makinig at tumulong. Huwag mawalan ng pag-asa. Abangan ang Secret Files, kung saan ibabahagi natin ang naging buhay pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan at ang mga aral na iniwan ng karanasang ito. Mapait, mapanlinlang, at swertihan lang talaga ang buhay sa abroad. Hanggang sa muli.